Hi, magandang umaga. Mahigit 1 minuto na. So dapat pinakanta na natin ang ating musika at ang ating pag-usapan ay makakasurvive ba ang Pilipinas? 19.1 trillion na pang utang natin. Mula ng December 31 hanggang ngayon, 6 na buwan pa lamang po nakalipas, naka 2 trillion na tayo na utang. Halos 2 trillion. Pakinggan muna natin ang musika natin. Grabe, no? Halos 2 trillion. I'll just check my sound first. Ako, pangit sound ko. Hello. Ito, maganda na sound ko. Okay, ito, pakinggan muna natin ang aking campaign para kay Sara Duterte. Sigurado naman ako mananalo siya sa impeachment. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay? So, dito naman tayo sa pangkanta natin. Sana ba yun? Sana magans. Sana ba yun? Sana na magans. Okay? Ito. Tagalin muna natin yan. Ipasok muna natin ang ating channel ID. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador. Pag-usapan po natin sa ngayon ay ang utang ng Pilipinas. Halos 2 trillion ang inutang natin sa loob ng 6 na buwan. Grabe. Ano kaya ang dahilan at makakasabay pa ba tayo? Mga magnanakaw sa Magandang gabi, Dario Arellano. Graceline, ng Bagrabi, kada kayo amin. kapag siya ang nandyan. Mga pabing, mga kabalin. Masantos Yalabi, mga Pangasilense. Kailangang sagutin sa mata ng tao. Maray na Banggi, mga Bicolano. Walang ngiti para sa mata ng mawala. Mayad na gabi, sa mga Karaya. Maayong gabi sa mga Ilonggo. Maayong gabi sa mga Cebuano at mga taga-Bohol. Lalo na sa bayan ng kasama ko dyan sa Bienvenido, Salibol.
kong pag-usapan, hindi ko alam kung paano pa tayo makakasurvive. Yan po, analisahin natin. At naubos ko yung pera natin patungkol dun sa mga ayuda. Kaya nangyari sa atin, ayuda, Republic. Kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay At sa kabila niyan, magbibigay tayo ng suggested solutions. I hope that our officials are listening to me, that they would have an idea on how to go about the problem of our country, particularly in the field of economy, food, and security. kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buhaya. Tama yung punto mo, Chrisline. Dapat meron ding ayuda mga negosyante maliit, lalo ng mga sari-sari store. At yung mga may kutsi, dapat may ayuda rin. Siyempre, hindi na makapagtrabaho dahil ang mahal ng gasolina. Dapat ang nagbebenta ng balot, mga naglalako, dapat may ayuda rin. Okay? So, ngayon, papasok tayo ngayon sa isa pa. Nakakatakot, no? Ito naman yung lumang ng kanta ni Alfredo Hicali ng Australia. Yan. Handa ng hagod ng review. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang, laging may saysay. Hindi ka nagyayabang, pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan, may bigat ang dala. Sa bawat pasyo mo, may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang aasahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi
nagbabago. Okay. Bigyan niyo muna ako. Ito na. Okay. So, proceed na tayo sa ating mga minamahal na mga kababayan. Ngayon po, ito po yung estado ng utang natin. Ipakita ko muna ang balita. Tapos isa-isahin natin. Ito na po. Nako. The national government's outstanding debt hit a record 19.07 trillion pesos at the end of June. Latest data from the Bureau of the Treasury show the debt stock rose 10.4% from a year ago. It also surpassed the government's full year 2026 target 6 months ahead of schedule. The Treasury says both domestic and external borrowings pushed debt higher as the government financed its development programs and budget deficit. Despite the higher debt level, the government says it continues to favor domestic borrowing to limit foreign exchange risks. So, yan ang sinasabi, anunsyo. Ang anunsyo nila ay Photos released. ay sinasabi na ang parang manageable pa rin, parang baliwala. Ihambing natin sa sitwasyon sa pamilya. Ako sa pamilya ko may utang ako. Sa kotse. Sa bahay wala ako utang kasi may bahay ako. Sa Meralco, ang utang ko kada buwan, I'm paying 24,000 a month. Compared to 15,000 2 months ago. Grabe, ganun ang inakit ng kuryente. So, telling my own story on how I finance my own home is just like telling my story about my country. Yung gastos ko sa bahay, hindi mo nagbababa sa 1,000 pagkain. May tubig ka pa na 2,000 kada buwan. I'm running on debt. Dami kong utang sa mga app. Siguro hindi naman kailan sa kayo nang umutang din sa app. May utang din ako sa credit card. Running to about, I'll be honest with you, almost 1 million ang utang ko sa credit card. Siniservice ko yan, may nabayaran ko monthly. Ang minimum average, may minimum payment, which is 5% of the total debt. So, ganun, how much more ang problema ng gobyerno natin? Ang gobyerno po natin ay dito nakarang January, ipakita ko sa inyo po yung summary na ginawa ko. Based on the data that I got from the Bureau of Treasury. Ito po yan. Utang as of December 31, 2025. Ikita nyo naman. Ay 17 trillion 707 billion 814 million. That was at the time na 58.79 ang isang dolyares. 58 pesos and 79 centavos. Yung utang natin ngayon, hanggang June 30 lang yan, hindi pa binibilang dyan ang July 31. At saka parating na August, hindi pa bilang yan. That is only good for 6 months. So, from December 31, 2025, up to June 30, 2026 ito, mali ko. So, ang utang natin ay lumubo sa 19.07 trillion. Ibawas mo ang 19 sa 12, sa 17, so may 2 billion ka.
So 1 billion, ibawas mo yung 7, that is 3. So 1.3 trillion ang inutang sa loob ng 6 na buwan. That's heavy. That is very heavy. Sabi sa kanta, he ain't heavy, he's my brother. The road is long, with many a winding turn that leaves us to who knows where, who knows where. If I'm strong, now I'm strong enough to carry him. He's my brother, he's my brother. Ayan. Ganun na lang tayo. Brother ko lahat ng mga Pilipino. Mapababae, mapalalaki, brother ko sila lahat. In my own little way, through information dissemination, by means of giving educational assessments and opinions of what is happening and giving suggestions of what should have been done, I am only hoping that our government people could have heard me so that they could have good ideas on how to face our problems. Okay? Ang dahilan po niyan, kung bakit ganun, katumal, kung bakit tumaas. Alam mo yung average natin in the past, 1 trillion a year. 1.3 trillion a year. 2024 at 2023, umutang si Bongbong na 1.3 trillion. Yan ang average natin sa buong isang taon. 2024, umutang siya ng 1.3 trillion. 2025, umutang siya 1.3 trillion. In 3 years, he got almost 4 trillion in utang. So, 2026, kalahating taon lang yan, 1.3 trillion. 1.4 trillion. Grabe. So, kung may 6 months pa darating, another 1.4. 19, that is 20.8. Tatakbo, 20.4 trillion. Utang natin sa 2020, at the end of 2026. Ganun po. Bakit po? I-explain ko muna yung aking assessments. This is only by assessment, ladies and gentlemen. But by assessment, I guarantee you, is very near to the truth. Dahil po sa mga flood control projects na nangyari 2023, 2024, 2025, ay napunta po sa bulsa ng mga contractors, bulsa nila ni Bongbong Marcos, bulsa nila ni Romualdez, bulsa nila ni Saldico, bulsa lalo na ni Edwin Gardiola. Lahat sila ng mga contractors at contractors. Ladies and gentlemen, for the first time in history, perfect yung mga salin ng mga yan. Wala kang makikitang illegal na sasalin na kung sasalin na pagtitingnan mo. Pero but the problem is, they are good cheaters. Itinatabi, hindi na po binabangko yung pera. Marami sila dati, bolt by bolt, sabi nga ni Benji Mangalong. Ngayon, bumibili ng kondominium para mapaglagyan lang ng pera. Ganun po ang Pilipinas ngayon. Pare-pareho lamang tayo mga Pilipino. Kahit sabihin mo iba-ibang tribo natin. Pareho lang tayo mga Pilipino. Kahit sabihin mo Ilocano, Kuripot, Bisaya, big spender. Mga Bisayang kurakot at saka Ilocano na kurakot. Walang pinag-iba. Pare-pareho lang. Mga Bicolanong kurakot, napakarami sa Bicol. Tataka naman ako mga kaibigan ko mga Bicolano. Bakit naman? Maray na banggi sa inyo. O, tingnan mo. Saldico, Bicolano. Chis Escudero, Bicolano. Dami pang mga Bicolano dyan na magnanakaw. Ang dami-dami. O, mga Villapuerte. O, mga Salcida. O,
Sa Masbate rin, ang laki din ng mga kinurakot nila, may kinulimbat. Mga Bicolano doon sa Masbate. At saka sa Catanduanes, makukulong nata yung dating gobernador. Ang dating gobernador, in fairness naman sa taga Catanduanes, ay hindi naman mga Bicolano yun. Mga pure Chinese yun. Si mga Kuwa brothers. Philip Kuwa, sino pa ba mga Kuwa? Kuwa ng Kuwa. Sa lahi ng mga Bisaya, ang dami din mga kurakot. Bakit kaya? Iba-ibang nanay, iba-ibang tatay, iba-ibang lahi. Pare-parehong pinagmulan. Isa lang ba ang tatay nanay natin? Pinagbanaan natin, panay kurakot, the blood of the corrupt. Pagdating dun sa Mindanao, kahit yung mga mga pagari, ago pakat akan. Ago mga tausog, mambo. Mga politiko ni Ran, puro kurakot mambo. So, wala tayong papuntahan. Di ba? So, what is the best solution for us? I'm only talking in terms of general terms. Naniniwala pa rin po ako sa tinatawag na political principle. The political law that says that everything begins from the ballot if you are in democracy. But if you are in a royal government, everything begins from the hand or hands of one man. That is the king or queen. Or you can fly direct to Saudi Arabia, the Middle East. Ang sistema naman doon ay Hari-Anun. Kung sa tawag po si Ilonggo, Hari-Anun. O di kaya, hari ang namumuno. Pero ang tawag sa hari sa kanila iba, hindi king. Pagdating mo naman sa Northern Europe, ang mga king naman doon ang tawag naman sa kanila mga Tsar. Kaya sa Russia, yung the last dynasty ay yung dynasty ng Romanov. Ang huling Romanov king ay si Nicholas II Romanov. Pinatay ang lahat ng pamilya niya. Walang iniwan. The Bolshevik rebels, yung mga komunista na pinamumunuan ng Nikolai Lenin, ay pinatay nila lahat ang lahi. Wala natang lahi na Romanov ang sumunod. Pero may niiwan sila. Yung kanang kamay ng mga Romanov na si Rasputin, ayan si Vladimir Putin. So, talking about the problems of the world is a very, there can be no genius just to give a solution. Paano ka maging genius? Yung kalaban mo, bugo. Gigirahin ka ng mga bubo. O, patay ka. If you will not respond because that all of those are products of stupidity, well, actually history and experience show that the best defense is for it to stoop down to the level of the stupid, if only for you to survive. Otherwise, you will be wiped out. Ganun po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Pero tingnan niyo man ang kapal ng mukha. Huling-huli na. Hindi man lang pinaliwanag sa kanyang suna kung paano na sabihin na hindi siya nagnakaw. That was the best, maybe the most eloquent suna I could have ever heard. Kung nagsalita si Bongbong Marcos. Nagpaliwanag siya sa wikang pambansa. Kung saan, kung bakit sabihin natin na hindi siya nagnakaw. Kahit doon i-defend niya ang sarili niya. Wala. He just kept his silence. Ang problema pa naman sa silence, Mr. Edgar Nacion, bingliwag.
Pagdating po sa criminal law, silence cannot be taken as admission. Kasi may tinatawag na the right to remain silent sa akusado. Pero kapag civil case yan, pwede mong gamitin the silence of a man is an admission of an accusation against him kung civil case. Inaakusa kita na may utang ka sa akin. Hindi ka umiimik. Ibig sabihin yan ay tinatanggap mo ang sinasabi ko na may utang ka sa akin. Pwede hanggang utang lang yan. Hanggang civil obligations lang. Pero sa criminal obligations po, hindi po pwede gamitin ang silence because silence is the right of every accused. Kaya nga nung maresto, yung Miranda rights sa ilalim ng Miranda versus Arizona Doctrine na pinalabas ng United States Supreme Court, kailangan daw, pag umaresto ang police officer ng Amerika sa kahit sino citizen, freeze! You have the right to remain silent. Every word you utter may be used against you. And you have a right to a phone call. Ganun na sila. Sa Pilipinas, nadagdagan yan. You have the right to a counsel. And if you cannot afford, the state will provide you with one. Naklawete. Ganun yan sa mga rights. Tinitingnan nyo kung minsan bali wala ng rights yan, but these are not on technical. These are substantive rights. So tingnan muna natin ngayon. Nakakasar, no? Okay, tingnan natin para maniwala kayo ng aking data na pinapresent ay totoo. I will now present to you the source. Yung source ko po ay Bureau of Treasury. Yan, ang utang natin sa Bureau of Treasury. It says there, 19.07 trillion as of end of June 30. Ayan, as of end of June. Ayan, 2026. Ngayon, titingnan natin, ipakita ko lang ang proof na yung utang natin noong 2025, December 31, ay ito. December 2025. In terms of millions of pesos. Tapos December. Yan, December. Tapos ang final total sa baba. Ito. Yan, 17.07 trillion. So, compare mo sa January 16, 1.3 trillion ang inutang sa loob ng isang taon. From January 1, 2025 up to December 31, 2025. Yan ang kita nyo. Diyan mo po makikita ang pruweba na hindi magaling na fiscal manager si Bongbong Marcos. Every expense in the government is dictated by the president. At kung mayroong matindi, ibig sabihin ng president ang maaga ng may problema. Ngayon, compared against Duterte, in all of 6 years of Duterte, lumaki lang ang utang niya nung panahon na 2020, 2021, 2022 na may COVID tayo. Pero ang total na utang na ginawa ni Duterte para sa Pilipinas because of those pandemic cases and issues ay umabot lamang po ng 6.8 trillion. Yung 6.8 trillion, ilan namang ngayon si Bongbong Marcos? 12.8 trillion ng binitawan ni Duterte ang utang natin na binigay niya kay Bongbong Marcos. Ngayon, hanggang June 2026 lamang, 19.01. 07. 19.07 ba yun? 19.01. 07. 19.07. So that is almost 19.1. So 19.1 minus 12.6. 12.8. So 12, 19 minus 12, that is 7. So 7. So
1 minus 8.2. So, sa ngayon pa lang ay nasa almost 1.3 trillion ang inutang sa 6 na buwan. Compare mo yan sa nakaraan ni BBM na ang inutang ay 19. Sa nakarang buwan niya 1.3 trillion lang. Sa ngayon, 1.3 trillion, 6 na buwan pa lang. So, expectedly, magdagdag ka naman another 1.3 trillion. At in-expect ko na yung utang natin sa 2027, January 1, ay magiging 20.3 trillion. Grabe. So pag binitawan pa na yan, plus 2 trillion sa 2027, 2028, so half, 1 trillion. So pag binigay niya kay Sara, ang utang natin ay tatakbo po ng 22 hanggang 23 trillion. So, yan po. Pagi na. Yan po ang sitwasyon natin. Oh. So, may tanong ako. Bakit kayo nagkautang tayo ng ganong kalaki? Yung utang natin sa isang taon o nakarang taon ay nainutang lamang natin ng 6 na buwan. Ito po yung dahilan yan. In-stop natin ang flood control na project. At bago natin in-stop, nakakaw na ang lahat ng flood control projects funds natin para sa 2023, 24, 25. Nasa bulsa na. Nasa bulsa ng Iilan at Encarnacion, sir. Yung mga pera na nasa bulsa nila, hindi nila nilabas. At kung hindi nilabas sa mga kurakot, anong ibig sabihin nun? Sir, very simple. Walang perang umiikot. The only way na umikot ang pera ay dapat ilabas sa mga kamay ng mga negosyante. Sa kamay ng mga mababang mamamayan. Sa kamay ng mga trabahante. Sa kamay ng mga construction workers. At papalit-palit yan, palipat-lipat yan Duarte. Pag makasweldos Duarte, bibigyan ko sa 500 siya ngayon. Ibibili niya rin yan. Pumunta naman to sa pinagbilhan niya. Ganun po umikot ekonomiya natin. So ngayon, ang aking best friend si Duarte, pag hindi ko bigyan ng pera sa ngayon, 500, anong mangyari? Hindi ka nagutom. Wala ka pambili. So kung wala ka pambili, yung dating mga store, mga nagbebenta, mga tricycle, lahat na umaasa rin sa iyo dati, ay hindi nakikita. So kung mayroong 100 Duarte, anong ibig sabihin yan? So 500 times 100. That is 50,000 na nawawala sa isang araw. I-multiply mo sa 10 million na Pilipino. Di ba? 10 million times 500. Ganun lang. Doon na lang tayo magbibira. 10 times 5 is 50 million plus 2 zero. 5 million a day ay nawawala. Nawawala sa pag-ikot, Duarte. Ang sinasabi ko lang yung pag-ikot. So ngayon, kung hindi umikot po ang pera na 500 ng kaibigan ko na si Duarte, anong apektado yung dating binibilhan niya? Bumibili siya ng mantika. Bumibili ng, pati yung Meralco, nasa, sila, ang tawag yung prepaid. O, keyload, tag 300 a day. O, mawawala yon. Tapos mga tricycle, maglalakad na lang siya. Pero mo yung tricycle driver, wala nang kinita. Nababawasan mo kita ng tricycle driver. Naglalakad na lang siya eh. Tapos siya nagbebenta ng saluyot na binibilhan niya araw-araw para sa akin.
Mabuti na. Kung wala siyang 500, hindi siya makabili. Magkano sa luyot, Duterte? 50? 50 pesos. Kinikwento ko lang naman po in real terms kung anong epekto ng ekonomiya na hindi gumagalaw ang pera. Pero, kung ibinibigay lamang, pinapalabas lamang ng mga kurakot ang pera, iikot na naman yan at masisigla ang ekonomiya. Sa ngayong sitwasyon po, sa report ko po sa bawat local government unit sa Metro Manila lang, we are talking here only of Metro Manila. Bumaba po ang sales by as much as 70%. Kahit tanungin nyo ng 7-Eleven na yan, bumagsak yung benta nila yan. May kapital lang sila kaya nabubuhay pa rin. Hoping na magbagong ekonomiya. Ganun yung pinakamamura ngayon ng Dali Mart. Tutuwa naman ako ang Dali Mart ka halos buong bansa meron na sila. So yan po, hindi ba pinag-isipan nila ni BBM yan? So meaning to say po, the schools of thought of economics dictates that you must circulate the money in order for the economy to grow. Eh di ba, Joey Tamayo? Sa Maryland, I remember Maryland as a state where the great law or the greatest doctrine on due process, which I call as the Brady rule, Brady versus Maryland. Yan po yung sitwasyon na pinagalitan ng US Supreme Court ang district attorney o yung mga piskal sa hindi pagpresenta ng mga ebidensya na hawak nila at ang ebidensya ay paborable sa akusado, hindi nila presenta, pinagalitan sila ng Supreme Court ng United States of America. It is a violation of due process. Kasi pag sinabi mo due process, complete yan, due. Walang half due process. Walang 1/3 due process. Walang 1/4 due process. Kaya if we talk about due process, all the processes must be considered. The process of presenting evidence na binayolate, nilabag po sila ng impeachment prosecutors yan, Duarte. Alam mo ba kung bakit nilabag ng mga impeachment prosecutors ng mga congressmen, congresswomen ang Brady rule? Ganito yun. Sa grave threats ang pag-usapan natin. Grave threats, at the end of the day, the simplest term of the grave threats accusation, be it to be extrapolated as an offense against the trust of the people. Iisang video lamang pinagmulan, iisang video, 2 hours and 26 minutes video. Sa gitna ng video, andun mo makikita ang sinabi ni Sarah. Huwag kayo mag-alala, ma'am. Kinausap ko na po. May kinausap na akong tao na kung mamatay ako, patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa Marcos, at patayin mo si Martin Romualdez. Yun lamang ang pinakitang portion. Hindi pinakita nila ni Luistro ang naunang portion. Na kung saan ay makikita ba na umiiyak si Attorney Zuleika Lopez na Chief of Staff for a very long time ni Sara Duterte. Ang iniiyakan niya ay binlanggo na nga siya doon sa bilangguan ng House of Representatives, and yet they had that gall to issue another resolution to transfer Zuleika Lopez to the graver holding center which was called as the Correctional Institute for Women, na tinatag po yan sa mga kulungan ng lalaki na bilibid. Of course, the situation is far different compared to the House of Representatives Detention Center. Sa detention center ng House of Representatives, siya lang mag-isa ron. Pero sa Correctional Institute for Women, kasama mo ron ang lahat ng mga kriminal.
Isn't that revolting to conscience? Tapos nagalit siyempre si Sir Sarah dyan. Next, here came Princess Mawe vlogger who asked, Ma'am, ano po ba ma'am ang sasabihin mo? Tungkol dun po sa kung mukhang magkatotoo yung Operation Romanov na kung saan ang lahat ng mga pamilya ng Duterte ay papatayin. Siyempre, in a quick response, it was not thought up outless. It was not thought out deliberately. It was a quick response. It was a sudden burst of emotion. So walang malis kung sudden burst of emotion. How can it become an offense against the trust of the people? I cannot see anything. It can never even be considered as a criminal act because the definition of grave threats in criminal acts, in a crime, in our revised penal code, it says that the threat must be active. It is a kind of threat that is a kind of blackmail. Give me your money or I'll kill you. That is a threat. But that is considered as another kind of threat that we call robbery. So how can you now say that it is a criminal threat if you say kung papatayin mo ko, papatayin kita? Wala, hindi po yung threat yan. Pag sinampal mo ako, isumbong kita sa nanay ko, sasampalin ka ng nanay ko. Is it a threat? It is not a threat as defined in the revised penal code. So ito po, babalik at babalik pa rin tayo po sa usapin sa ekonomiya. Sa maletagang po nangyari. Kaya po ganun lumaki ang utang ng Pilipinas. Napilitan umutang si Bongbong Marcos. Sapagkat po, from January 1, 2026 hanggang ngayon, bumagsak po ang lahat ng negosyo. So kung bumagsak po ng negosyo, ano ang direct effect? The direct effect is nobody would be paying taxes. So kung walang magbabayan, kung sabihin natin kukunti na lang ang matitira na nagbabayad ng taxes. Yung dati nagbumabayad ng taxes ay hindi na nagbabayad dahil wala namang kita. Tax can only be enforced against income. Nothing else. Nothing less. That's the law. That's the nature. Walang kita sapagkat nagsara ng negosyo. Maraming nagsara. Kaysa to sustain loss, magbabayad ka ng empleyado, wala ka namang kita. At Duarte? Kahit ano bang negosyo mo, himina, walang order. Wala namang order kasi wala kang pera mang tao. At everybody is in fear. Ang lahat po ay takot gumastos. Kapag umabot po sa utak ng lahat ng mamamayan ang takot sa paggagasta ng pera, tumba ang ekonomiya. Naniwala ka, Duarte? Kasi pag takot maggastos, kaya po, yan po ang negative side ng pagiging kuripot. May Ilocano side says that, oy, huwag kang gumastos, krisis ngayon. And may Visayan side says, oy, gumastos ka. Masarap mabuhay. Kung habang buhay ka pa, kailangan madarama mo ang lahat ng sarap sa mundo. Bago ka mamatay man lamang, dapat importante ay namatay ka. Kung namatay ka man, mamatay ka na hindi dilat ang mata. Mamatay ka na hindi ka gutom. Dapat importante yan. Ambisyonin natin na kung mamatay man tayo, busog tayo. Diba Michael Bastes? Tapusin ang cocaine ng addict. Yan ang cocaine ang pinagmula ng lahat. That's the original sin. If not because of that cocaine, maganda sana magpatakbo ng kanyan. Ang problema, hindi naman siya kasi graduate sa college. Sana magbigay ito ng leksyon sa buong Pilipinas. Huwag na po kayo mag-elect ng tao na hindi tapos sa college na hindi naman angkop sa trabaho niya ang kanyang, o di kaya hindi angkop sa trabaho ang kurso. Bakit ka po, halimbawa, magpa-elect tayo ng mga judges guys sa Amerika. Sa Amerika, ini-elect po yung mga justices, ang mga judges nila. Bakit ka mag-elect ng justice na engineer?
Ang pinag-usapan, batas, justice, proseso ng paano magpatupad ng mga trials. Tapos, kung magpahalal ka ng, ano pa ba pinagpapahalal dyan? Halimbawa, engineering. Dapat engineer. Kita mo, mali-mali yung ano natin, sistema ng ating mga engineering system sa DPWH, puro kurakot. Bakit, Duarte? Ano nakikita mo, Duarte? Hindi. Ang problema, Michael Bastes, kung bakit nakaganon-ganon, nagkawendang-wendang tayo. Hindi ba dapat magkaroon ng batas ang papayagan lamang natin magiging contractor, mga engineers lang lamang dapat? Eh ngayon mag-apply ka ng construction, may ginong ka kapital, construction firm, basta may construction firm ka, babayaran mong isang engineer, oy, ilalagay ko pangalan mo ha. Papayagan ka na, bibigyan ka ng lisensya. Di ba mali yun? Dapat may engineer sa bawat construction firm. Civil engineer o di kay architect. Yan ang problema sa atin. Pag tumakbo ka naman pagka mayor, kahit grade 1 ka lang, putsang ina. Pag nag-aaral ka ng pagka-doktor, minus 10 taon. Pagka mag-aaral ka ng pagka-abogado, minus 10 taon. Pag mag-aaral ka pagka-engineer, minus 5 taon bago ka pag-engineer. Ganon din pagka-nurse, minus 5 taon kasama ang pag-review. Pag mag-aaral ka pagiging CPA, ganon din. Minus 5 taon kasi kasama ang review. Pero bakit para magiging mayor lamang, grade 1 lamang ay pwede na kahit minsan wala ka nang, hindi ka marunong sumbabasa sumulat, pwede na. Ang gusto ko sana makikita sa inyo, Michael Bastes, do not call us as mahirap. Kasi lalo pang nai-reinforce sa utak niya pag tinawag niya, ay mahirap lamang ako. Please lang, huwag na natin sabihin ganun. Sabihin lang natin na ako'y isang Pinoy. Sa puso't diwa. Kaya Pinoy na isinilang sa ating bansa. Huwag naman ganun kasi may maraming Pinoy sinilang sa ibang bansa. Ang puntos ko lang dito, Michael Bastes, is psychological effect. Kasi pag sinabi mo tamad ka, mahirap ka, tatamarin ka. Hindi na ako gatrabaho. Total, mahirap din lang naman ako. Hindi naman ako yayaman dyan. Nawawala po yung inspirasyon sa utak mo na subukan mo. Baray mo, baka kumita ka. Isa lang yan ang paliwanag ko dyan na siyempre napakasimple at alam niya, maintindihan nyo. Paano ka mananalo sa loto, Duarte, kung hindi ka tumataya? Ganun lang, itaya mo. Kaya itaya natin. Huwag tumigil sa pagtaya para sa kinabukasan. Pero kung magtataya ka lang naman, huwag yung alat tsamba. Mamili ka ng taya mo. Tama ba, Duarte? Kailangan yung alam mo, kabisado mo, ang takbo ng taya mo, alam mo kung man natatalo ka. Kaya yan po ang word of advice sa lahat ng mga expert, mula sa lahat ng mga eksperto sa trading. Trading of stocks, bibili ka, gain, loss. Bibili ka ng stocks ngayon ng Jollibee o ng San Miguel, bumili ka, piso kada stock. Kung ako, pipigilan ko sarili ko. Hindi ako karaka-raka, benta kagad. Antayin ko muna tumaas. Tumaas na ng tig 10 piso na. Ibenta ko na. Kung may 1 million ako na tag 1 peso, at naging 10 piso, ibitawan ko, 10 million kinikita ko. Without even working on it, just waiting for it. Diyan po. Ibig sabihin, magiging malikhain naman ang utak natin. At ito naman, balik tayo doon sa kung bakit tumaas ang utang ni Bongbong Marcos. Tumaas ang utang, Duarte, dahil wala ng mga negosyo, wala kang makukuliktahan na mga buwis. Sa bawat bili ng mga mamayan, may VAT. Kaya ang tawag sa ating mga tagapatupad ng VAT,
Batman. Ayan na si Batman, manyak. Si balitang-balita ito, si Batman ay boyfriend ni Janet Garin. Ha? May narinig kang balita ganon, Duterte? Si Janet Garin, maganda, di ba maganda si Janet Garin? Waray-waray ito eh. Ang boyfriend niya si si Ralph Recto daw eh. Hindi ko alam kung alam na ba ni Ate B yan. Ay, grabe. Hindi ko sinasabing totoo yan, narinig ko lang yan. Pero kung, pwede naman, welcome. Kung kakasuhan ako ni Janet Garin at saka ni Recto, good, welcome. So, ngayon, titignan naman natin ngayon. Ito ngayon, i-discuss natin. Sa loob po ng taon na pumutok po, ang isa pang dahilan kung bakit gano'n ang nangyari. Hindi lang flood control. Pumutok pa ang Iran. Iran crisis ng Iran. Dahil doon po, mas lalong kawindang-windang tayo. Kung wala ang krisis ng Iran, kakayanin pa natin yung flood control, nawawala yung pera sa atin. Wala nang umikot yung pera. Ito mas grabe. So napilitan yung mga binangko nila ni BBM na gusto nilang kikitain. Napilitan silang ilabas, umabot po sa 23 billion. Umabot hanggang 40 billion ngayon. Ang pinamigay sa ayuda. Kaya ang tawag ko sa bansa natin, bansang ayuda. Ang ginagamit yung mga AX, laki ng pondo na binigay, tapos may uplift pa sila. Ang uplift ay, ano bang ibig sabihin ng uplift? United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Alam mo, sa pangalan pa lang, hindi ayuda ang dapat nito. Dapat nito ay pangkapital, bibigay ng kapital para sa mga maliliit na negosyante. Ay, tapos may maip pa tayo pang ospital. Nako, ang dami na ng ano natin. May tupad pa. Tupad naman, mga nawala ng trabaho, pwede mag-apply doon, tapos bibigyan ka ng 15 days work. Pagtapos niyan, wala na, iba na naman ang bigyan. Wala, hindi po lahat ang programa natin ay hindi sapat. Alam mo, Duarte, kung may kilala kang tao na may problema, alam mo, dalhin na lang natin sa problema sa ospital. Kailangan ko, Duarte, ng 1 milyon para maoperahan ako at para mabuhay. Ngayon, binigyan mo lamang ako 900,000. Mabubuhay ba ako? Mamatay ako kasi hindi na ako maoperahan. Kulang 100,000. Yan ang precisely ang puntos ko. Tutulong lamang tayo sa mga kapatid nating Pilipino na mahirap na para naman magkakaroon ng magandang chance lalaban sa buhay. Bigyan sila ng kapital para turuan kung anong pwede nila. Bibigyan natin sila ng guide kung anong gagawin nila, ang negosyo, bawat isa. Kasi hindi habang buhay ang ayuda. Bigyan mo sila ng panimula. Kaya sang-ayon po yan sa prinsipyo Duarte na sinasabi. Bigyan mo ang tao ng isang isda at kakain at mabuhay siya sa isang araw. Pero turuan mo siya kung paano bang isda, siya'y mabubuhay habang panahon. Yan ang ibig ko sabihin dyan. Bibigyan mo siya ng kapital, tuturuan mo lahat ng mga teknolohiya, mga pakikipaglaban sa negosyo, paano mag-ipon, tuturuan mo sila lahat. Bago makapagsimula, pagkatapos na matutunan na nila ang skills na pinili nila kung saan sila magninegosyo. Halimbawa, magninegosyo ka, Duarte, ng pananahi. Huwag niyo maliitin ang negosyong pananahi. Kahit magtahi ka lang dyan ng mga basahan, benta mo. Ang dami kayo bibili niyan. Ngayon, huwag mo maliitin kung magaling ka magluto. Magluluto ka kasi maraming tamad na magluto. Kikita ka sa mga tamad. O kaya, hindi naman tamad, wala lang panahon na magluto. At yung mga ibang nagluluto, bibili na lang yan kaysa ubusin nila yung kanilang oras sa pagpamamalengke, pagluluto. Kaya samantalahin nyo na kayo naman masisipag sa pagluluto. Gawin nito nyo, ganito. May Facebook page dapat kayo. O di kayo may TikTok kayo.
Tapos, dati pagkatapos luto, sabi mo sa misis mo kung meron siya maganda masarap na luto. O masarap bibingka mo, magluto ka. Masarap lahat. Luto ka. Pinaka-the best mo, ipakita mo. Tapos, i-post mo lang sa Facebook lahat ng friends mo ang una mong go-to friend talaga yan. Ang pinakauna. Call a friend. Yan ang pinakaunang tutulong sa'yo. After friend, mga kamag-anak mo. At unti-unti yan malalaman ka, masarap yung bibingka ni ate. Huwag niyo lang malisyahin dyan. Ganun po ang aking binibigay na teknolohiya sa inyo. Total, may Facebook na tayo ngayon. Hindi ito kagaya ng araw nung araw. Tapos kayo naman dyan sa Tawi-Tawi, sa Sibunol. Sa mga kliyente ko dyan sa Sibunol, Tawi-Tawi. Sa Sibuto. Ang gagawin niyo, marami kayong live feed dyan. I-post nyo, may Facebook account kayo, i-post nyo, tapos ilagay nyo lang order. Itong telephone number, order. Ipadala through aeroplano o barko. Ganun lang ho, kasimple yan. Tapos, may technology na food preservation. Mga nakikuha nyo mga isda na madaling masisira. Gawa nyo, apply nyo kanyang kaalaman kung paano nyo gagawin yung daing o gagawin nyo kung ano man. Binibigay ko lang po ito na sample para makalaban kayo sa negosyo. Huwag nating hayaan, hindi na rason ito na ninakawan tayo ng trillion-trillion. Hindi ito rason na hindi tayo maggagalaw. Pinapakita ko lang kung bakit nagiging halos 2 trillion ang inutang ni BBM. Wala ngang kita. Dahil walang kita, kulang-kulang kinikita, mas malaki ang panggastusin. Ang problema pa ni BBM ganito. Duterte, yung mga pundo na nilaan nila sa ibang mga bagay ay diniklara na nila na huwag ipapatupad. Kasi kailangan ng pundo sa ayuda. Kaya na alaalaan pa yung mga Grab driver ata yun o Rangkas driver. Yung namatay na pumipila, libo-libo doon sa may Quezon Memorial. Bakit pinapila? Dapat i-GCash na lang lahat yan. Di ba, Duarte? Sangayon ka ba sa GCash? Ang gusto kasi nila, pinapila para makita politiko nila. Oy, pasalamat kay congressman ganito. Kung hindi dahil sa kanya, kagaya kay Luis Tro ba? Naalala ko si Luis Tro Salde. Duarte. Nang sa 2nd District, pumunta si Romualdez sa kanila. Sabi niya, walang akap kung wala ni speaker. Walang AIX kung wala ni speaker. O ngayon, kakasuhan si speaker. Laging tahimik si Luis Tro. LC sabi na, at ito, ano pong balita sa ICC mukhang tahimik. Hindi pa muna, saka na lang ako magkwento tungkol sa ICC. Hold your breath first. So ito, papakita natin. Ang laki po ng gastos natin. Naku, ano pang ibang na? Ladies and gentlemen, wala pong kinita kaya napilitan umutang para isagot sa mga gastusin. Ang problema sa ngayon, Duarte, imbis na pupunduhan ang mga proyekto, hindi na mapupunduhan. Kaya kinuha na lang nila doon sa pangungutang. Okay? So magpa-part 2 tayo tungkol dito sa mga bakit umutang na malaki at anong mga nangyayari. So magandang gabi po aking mga kababayan. Paki-ano na lang, paki-like, paki-subscribe at para marami naman kasi bumaba ngayon ang engagement ko sa views ko ngayon. Tinitira talaga ako. The only way na bumalik ito is nag-like po kayo lahat. Pakiusap lang. At lang mga makikinig din sa Team Replay, yan ang po ipakiusap ko sa inyo. At kung pwede, ay huwag niyong skip yung mga ads ko para naman kumita naman ako kahit papaano. Okay? My advocacy here is not only for my pockets, but for my life, for the life of my family, for the life of all the Filipino people, for them to be given education para naman alam nila kung anong gagawin. So, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, bayan! Tandaan po, walang api kung walang magpapaapi. Yun lamang. Be positive. Sabihin nyo, hindi ako mahirap. Ako'y magsusubikap. Ganun na po kasimple.
isusugal ko, itaya ko, tumaya ka para ikaw ay mananalo. Walang nananalo na hindi tumataya. Sabi nga ni Freddy Aguilar ano sabi ni Freddy Aguilar? Sabi niya, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Yan po yan. Ang aral na napulot ko mula kay Freddy Aguilar. Kahit na sabihin pa, sari-saring problema sa ulo mo'y tumutorta. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema.